inyong mga pananasalita na tayo ng aming kaluluwa. Napapasalamat ko nagkakaloon sa dahil na po ang inyong pong salita na nagpapalakas ng aming pananampalataya upang maging karapat-dapat po kami sa inyo. Salamat po ako sa aming ministro at tagapagpapala. Kasulatan upang ipamahagi niya yung mga pananampalataya upang maging pagtata namin sa mga pang-araw-araw namin. Maraming salamat mga kapatid namin na nagaling pa sa malalayong lugar ay pinagpabayan niyo upang parating ito sa inyong banal na harapan upang pagpapalayan. Ama, ganun po ang ministro, mga kapatid po sa iglesia, mga kapatid po namin sa iba't ibang dako ng mundo na sana kung ano po ang ginagawa namin sa oras na ito, kung hindi po ang ginagawa nila pagsasambat ka naman pa. Ama, nagpapasalamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkakalog ng pagpapatnubay at paggabay sa amin sa araw-araw. Maraming salamat sa mga bagay na ipinagkakalog sa amin na kahit hindi po namin hinihingi hindi po ipinagkakalog. Ganun din po, Ama, hinihingi ko po ang po kapatawas mga kasalanan at mga mga bagay na hindi po namin naiwasan gawin at hindi namin naalam ko rin po, Ama, na kayo rin po ang nagbigay sa amin ng mga biyaya po. Ganun din po ang mga hanasbuhay ng bawat isa sa amin na maaaring nakakahadlang po sa ito sa aming pagsamba at pagsamba ng Ama, nawa, Ama, tulungan na rin po kami na makagawa ng paraan na patuloy namin magawa ang aming mga pagpulong sa inyo. Ama, sa aral po na nagkaloob niyo sa amin sa araw na ito nawa ay maitanin po ito sa amin po sa pagsilbing inspirasyon po ng bawat isa sa amin upang may pagpatuloy po namin ang pananampalataya nagmula po sa inyo. Ganun din po ang Panginoon ko na hinihingi po pagpapatubay niyo sa mga kapatid po namin na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Ganun din po nawa, Ama, ang binigay niyong biyaya sa amin na makakatrabaho rin po ang aking asawa sa ibang bansa. Hinihingi ko po ang papatubay at paggabay niyo sa kanila. Nawa, Ama, malayo man sila sa aming bahay. Huwag yung sinusunod ng pagkakas ng lahat. Sabi na, sila na piniligan ko sa pagsabat niya sa makalang hindi ko po ang pagpatubay at pagbabay ko sa kanila. Sa pagpatubay sa trabaho niya. Papasalamat po kami na pinagkaloob na biyaya na makapagtrabaho po sa mga. Alam po ang lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob na at lahat ng mga bagay na nasa sa amin galing sa iyo. Naniniwala po kami na lahat ng bagay na hindi namin na darating ang panahon na ipagkakaloob po sa amin. Natututo po mag-ibay dahil sa paniniwala at mga mamumulong bagay ay galing sa iyo. Ganun po ang mainitin po po sa amin. Sa lahat po ng kapatid namin, si Ate Berna po na sa lahat sa kanya. Sana lalayo niyo po siya sa lahat ng sakuna at mga kapamakan na maaaring dumating sa kanya. Pero hindi po mabibigyan niyo siya sana. Lakas ng katawan na mananalig niya sa inyo na darating niyo ang kawan na makapasama sa kanya. Marami akong gusto nilingin na hindi po nasasambit. Alam ko.
Nagbabatid ng iyong mga puso, ng kapangyarihan ng ang puso ng bawat isa sa amin. Hindi ko man po mabigkas, ngunit alam ko na naririnig mo ang pinagpupuso ko ako. Maraming sa mga nagsaak, sana mo, nawa mo, makatawad mo ako. Huwag niyo po sana pakita kasalanan yun. Nawa ang bawat isa sa amin ay maging matatag sa pagkakailangan lahat ng mga na dumarating sa aming buhay. Kaya po, Ama, nagdarating ang panahon na isa-isa magbumating tatawagin at magiging karapat dapat kami sa pagpinangako mong buhay na walang hanggan. Ama, papasalamat ako sa aming ministro at ang aming mga ministro at tagapamahala. Man po, nabibigyan ng magagandang buhay ay pinagpapatuloy mo ang pagpapatnubayan mo, nabibigay mo ng matalinuhan na nagmumula sa iyo upang may magkaroon pa po kami ng pamilya sa iglesia ng makakapta ng buhay na walang hanggan. Nawa, Ama, lahat po ng mga panalangin at hiling ko sa inyo. Ang pagpapasalamat ay pabangusan niyo upang maging karapat-dapat po kami. Ang lahat ng ito ay aking hinihingi at ipinagpapasalamat sa pangalan ng aking Panginoon. Sa Diyos ay gawin natin, ipagkaloob ang ating hain, upang ang ating banal na gawain ay kanyang pagbalain. Tayo'y magdadalob ng panalangin, bunga ng tagun, upang ang Diyos sa atin ay malubos. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan na naman po kami ay nangatayo sa iyong banal na harapan upang sa magkagaymang sandog ng lubusang pagpapasalamat sa iyo, lalong-lalo na po sa aral na iyong inihanda upang pagpayuhan kami. Tunay na ingatan po namin higit sa lahat ang aming buhay. Kaya kakakakitaan mo, Ama, ang aming pong pagpupunyagi, gawin ang iyong banal na kaluban. Hindi po sa aming angking kaluban dala po nito'y kasiraan para sa amin. Tatapot ang Ama ay ninanasa po namin. Sumakamin ang pangako mong buhay na walang hanggan, na tunay na walang pag-alinlangan hanggat ang iyong mga anak ay gumaganap sa iyong banal na kaluban. Kaya't ang pagpapala mo, isabog mo sa lahat, Ama, na gumaganap ng iyong pagpili. Ang bawat isang gumaganap ng paglilingkod at pagluwalhati sa iyong dasika sa kaluban. Nagaya sa iyong banal na harapan ngayon, Ama, nangatay ang iyong anak mong si Renit. Napakarami pagkakataon naman ang tunay na hindi pa dumarating kahit gaman, hiling at tunay na dahil niya sa iyo. Datapwat, sumapit din ang taktang araw na ipinagkakaloob mo na siya ay makasayay na naman sa barko upang magkagay tunay na pagkakakitaan sa kanya. Amang Diyos, darito siya na may aking kapakumbabang loob at katayan at kagalakang magandog ng handog ng pagpapasalamat. Nawa, Ama, katanggang-tanggap na isang kapawang kami sa iyong banal na luklukan na tunay na may kalapit sa ilig. Amang Diyos, makinig kami sa kagalakan at katayan ng aming kapatid na Dermes na nawa. Nagkakaisa rin kami na siya'y patnubayan at lingapin mo. Tunay na may angking panganib sa bawat mga bagay na dumarating ang pagkakataon at oras. Tatagpat kami ay tunay na may sandigan. Dahilan ikaw, Ama,
ang nakapagbibigay lahat ng bagay. Kaya't kalingayin mo mabuti ang iyong anak. Huwag mong pabayaan, iligtas ang mga kapaman at panatilihin ang kanyang lakas at tibay ng pangatawan upang ito'y magamit niya sa kanyang tungkulin, sa kanyang pagkakakitaan. Kaya Ama, tunay na patnubayan din natin ng anak mo ito. Na lalong higit papalayo man sa amin ang kanyang katawan. Datapot sa Espiritu ay nagkakaisa. Lalong higit Ama, na dapat ka na Ama, pagkahit ng ganitong pagkakato, linggo, ay tunay nakakakapitan mong iyong anak, saan man siya naroon, ikaw ay kanyang lolatin at pagtingin. Lubot kaming umaasa Ama na sa kanyang pag-alis upang gawin ang pagkakapitan ay pinagkaloob na. Wala na sa kanyang pagbalik, anong kakayan at kagalakan ang sumasanya. Amang Diyos, kailan lang, Ama, na lumapit sa iyong banal na harapan, yung anak na si Marlene, na unang-una na, tinatalaga niya ang kanyang sarili upang sa maggagay, Ama, tunay na huwag mo siyang kakayan, lalong higit sa pagluluwan ng bata. Ama, na may angking panganib, kasalalay pa ang buhay, datapot sa ngayon, sa kanyang pagpapalik. Nag-aantog siya Ama ng pagpapasalamat. Dahilan, ang kanyang kahilingan, hiling sa iyong banal na harapan, ay iyong pinagkaloob. Tunay na maluwalhati rin, Ama, ang pagkasilang ng kanyang anak at sa iyong banal na harapan, narito na po ang bunga ng pinadala niya sa kanyang pinatutunan niya. At ngayon, kanyang hawak-hawak ang mga Diyos. Ganun na lang ang kagalakan ng iyong anak na si Marlene na magpasalamat sa iyo. Kailan, hindi mo, Ama, pinabayaan siya. Kundi, lahat ang kanyang kailangan ay iyong pinagkaloob. Kaya Ama, katanggap-tanggap nawa ang kanyang pagpapasalamat. Ay lakip na panalangin at piling sa bawat sama. Naway, huwag pabayaan at tunay na iligtas ang bata sa mga bagay, lalo na sa mga sakit na dumadako sa katawan. Sana po ilayo mo ito, manatili ang kaliliban at kalakasan. Ganun din ang kanyang at sa buong sambayanan ng kanilang sambayanan na nagagalak at nangagsate. Sila, naragdagan na naman ang membro ng kanilang pamilya. Ibutan kami, Ama, umaagap, nakikita sa kagalakan at kasayahan na yan. Tapos, hindi po namin masambit sa aming mabibigat labig. Tunay na may anting kagalakan at kasayahan. Ganun din, Ama, pinapanalangin po namin ang mga kapatid namin na may pag-alinlangan sa parte ng Silva. Kung talagang likod mo sila at anak, Ama, sana po ay tawagin mo na makipagkaisa sa amin sa iyong banal na iglesia upang tumami kami, naluluwalhati at maggagawa ng iyong banal na kalooban. Ganun din, Amang Diyos, unang-una na sa kapatid mo at sa mga kapatid na merong karamdaman. Amang Diyos, tunay na nagpapakababa kami, hilingin yung pagpatuway at tunay na pagkakulit kami yung mapagpalang kamay upang malinis o malulasan ang kanilang sakit.